walang takot sa pagbubulgar ng mga katiwalian ng Iglesia ni Cristo. Makatotohanang paghahayag ng kabulukan ng reliyong ito. Mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na wala sa Biblia, malapa laban sa Biblia. Na sila lang ang may karapatan, sila lang ang may karapatang nanalangin, humingi at bigyan. Yan ay isang malaking kasinungalingan. Mahal namin kayo, hindi lang ninyo kami naunawa. Humanda kayo! Argento! Magandang gabi po mga kababayan sa Kapulang Pilipinas. Muli po sa bahagi po ng ating pagbubunyag ayon si Expose. Alam po ninyo mga kababayan, alam po natin lahat na ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo sa kanilang mga pagkakatipon at pagsamba ay wala po silang daladalang Biblia. Yan po'y kapansin-pansin. At ang dahilan po niyan ay napaniwala po kasi sila na ang banal na kasulatan, kung sila'y mga kaanib lamang, ay hindi nila yan mauunawa. Katunayan, pagka daw yan pinilit nilang unawain, ang dulo no'y masisira pa kanila mga ulo. Alam niyo mga kababayan, ang totoo niyan, kaya po ayaw nilang pabasahin ng Biblia. So sabihin na natin indirekta na ayaw nilang pabasahin ng Biblia ang mga kaanib nila, ay sa dahilan po meron silang itinatago. Meron silang bagay na kinatatakutan na malaman ng kanilang mga kaanib, kaya ini-encourage po nila na huwag magbasa ng Biblia. Kung ano po yan, yan po ang ilalantad namin ngayong gabi. Subalit bago po doon ay gusto naming makiusap sa lahat. Lalo na sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, sana po magsiyasa tayo ng maayos. Ika nga without any prejudices o biases, sana maging objektibo tayo. Para itong mga katotohanan ng ipinaglilingkod namin sa inyo ay inyo pong maunawa. Kaya magsimula po tayo mga kababayan. Tinuulit namin mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Makinig po kayong mabuti. Ano po ang dahilan at hindi kayo ini-encourage na magbasa ng Biblia? O sabihin na natin indirekta, ayaw po kayong pabasahin ng Biblia. Alam niyo mga kababayan, yung turong yan, na ang mga kaanib dyan ay ayaw po nilang pabasahin ng Biblia. Yan po ika nga isang turo na masasabi po natin, meron silang gustong itago. Meron silang gustong ilihim sa kanilang mga kaanib. At ang katunayan po mga kababayan, na meron silang gustong itago, at sila'y nangangamba, baka ito'y matuklasan ng kanilang mga kaanib, yan po ipaglilingkod namin sa gabing ito. Ngunit, aalamin po muna natin mga kababayan, bakit po nasasabi natin yung turo nila sa mga kaanib na indirektang huwag magbasa ng Biblia at tinatakot pang hindi nila mauunawa, masisira ang kanilang mga ulo? Bakit po natin tinututulan yan? Bakit po namin sinasabi na yan po isang malaking kasinungalingan? Babasahin ko lang po itong isang sipi mula sa Apokalipsis, 1:3. Ay ganito ang pahayag. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahon malapit na. Bakit po tutol kami? At aming tanggay siyang sinasabing isang malaking kasinungalingan na ituro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na ang Biblia hindi po nila mauunawa kahit basahin. At ang masakit pa nito ay maloloko daw, masisira ang ulo ng babasa. Maliwanag po ang pahayag ng Biblia. Nakaladaan niya ang bumabasa. Hindi po sinabing masisira ang ulo ng bumabasa, kundi mapalad. Bakit po mapalad?
Kailangan hindi prueba tayong mapalad niya. Ikalawang Timoteo 3, ang talata po'y 15. At mula sa pagkasanggol, ang iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na nakapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Bakit po yung bumabasa ng banal na kasulatan ay ang sabi ng Biblia ay mapalad? Sapagkat ayon pa rin sa Biblia, sa pamamagitan po nun. Ang tao po'y dudunong. Nakakaunawa tungo sa kanyang ikaliligtas. Tapos sasabihin nila, huwag niyong basahin, hindi niyo mauunawa. Itong hindi mauunawa yan, ipanabasa pa ba ng Diyos yan? Kaya ang sabi na pala, sasabihin niyo, masisira ulo. Sino pakikinggan namin? Kano ang Diyos? Kaya mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, sana po naman makahalata na tayo sa ganyang mga taktika nila. Alam po ba ninyo ang tunay na dahilan? Bakit po kayo indirekta na binabawalang magbasa ng Biblia? Anong gusto nilang itago sa inyo? Anong gusto nilang imahan na ito ang kinatatakutan nila na malaman ninyo, mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo? Babasahin ko po sa inyo itong isa pong ating sinipi. Mula sa kanilang babasahin pasugo, at gusto ko lang malaman ninyo kung ano diskarte nila. Pagka sila po yung nagtuturo, at dyan na nagaganap ang pandaraya. Dyan na nagaganap. Yung kinatatakutan nila. Kaya ayaw nilang ang mga kaanib nagbasa ng Biblia. Bagaman ayaw nilang aminin, pero indirekta, ayaw nilang pabasahin. Basahin po natin sa pasugo, ilagay natin sa screen. Ito po'y Mayo-Hunyo 1986, pahina 75, nakalagay dyan, Felix Isagon Manalo, 1886-1963, Sugo ng Diyos. Si kapatid na Felix Manalo, unang nangaral ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, at unang tagapamahalang pangkalahatan ito, 1914-1963, ay isinilang sa pook na ito ng Barrio Calzada, Tipas, Taguig Rizal, noong Mayo 10, 1886. Siya ang kinatuparan ng hula ng banal na kasulatan tungkol sa sugo na inihalal ng Diyos upang mangaral ng ibanghelyo ng kaligtasan sa mga uling araw at upang maging kasangkapan sa pagbagong muli ng Iglesia ni Cristo. At yan ay nasa Apokalipsis 7:2-3, Isayas 41:9-16, 43:5-6, 46:11. Ano po ang isa sa diskarte ng pagtuturo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo? At dyan po natin malalaman na meron talaga silang ikinukubli, meron silang natatakot na alaman ng kanilang mga kaanib. Ang isa pong diskarte nila, pag nangangaral, ang isa sa ginagamit yung hula. Gaya po nung binabanggit nila, Isayas 41:9-16, na binabanggit nyo sinasabing mga wakas ng lupa, ng katapat daw sa Petro Civico, 1914, at meron pa sa Isayas 43:5-6, nang tinutukoy naman, lahing nagmumula sa silanganan. Malayong silangan, Pilipinas daw. At meron pang Isayas 46:11, ibong mandaragit, na nagmumula din daw sa malayong silangan o Pilipinas, yun daw ang sugo nila, si Ginoong Felix Manalo. O bueno, iwan natin yan. Ang ating puntahan itong pinakatampok. Apokalipsis 7:2-3, katuparan daw yan ng hula kay Ginoong Felix Manalo at sa Iglesia na bumagon daw muli sa Pilipinas. Totoo ba yun? Mabuti po sangguniin muna natin yung kanilang pandoktrina. Gusto muna ipakita sa inyo yung dokumento bago po natin basahin yung 7:2-3 ng Apokalipsis.